i-extend ko yung buhay mo ng 15 years. Sa tingin mo ba kapag nagpe-pray ka, sinasagot ng ating Panginoon? Ngayon, ang pag-uusapan natin ang story ni King Hezekiah. King Hezekiah ay isang kalugod-lugod sa mata ng Panginoon. Ginawa niya yung mga bagay na napakaganda sa Panginoon. Nagkaroon sila ng Paskwa, nagkaroon sila ng paglilinis, naghandog sila ng mga maraming hain para sa Panginoon. Nagkaroon sila ng covenant kay Lord na hindi na kami maglilingkod sa mga idols na yan. Kami ay kay Yahweh lang, ganon. Ito talaga yung pinakamaganda as a leader. You lead them to Christ. You lead them to Yahweh. Yun yung ginawa nga ni Hezekiah. Tinuruan niya yung mga tao na maglingkod sa Diyos. Tinuruan niya yung mga tao na maging tapat sa Panginoon. Isang araw ay sinalakay sila ng Assyria. Nagkampo sila dun sa paligid ng Israelites. And then, tinanggalan sila ng mga tubig. Para nandun lang sila sa loob ng kanilang wall. Wala silang pagkain, wala silang tubig. So, ang ginawa ni King Hezekiah, parang nagpakalakas lang siya sa Panginoon. Tumindig siya at sinabi niya sa mga tao, 2 Chronicles chapter 32 verse 7, "Be strong and courageous. Be not afraid nor dismayed for the king of Assyria, or for all multitude that is with him, for there be more with us than with him. With him is an arm of flesh, but with us is the Lord our God to help us and to fight our battles." And the people rested themselves upon the words of Hezekiah, king of Judah. Nakita mo yun? Pinalakas ni King Hezekiah yung kanyang mga nasasakupan. At sinabi niya na si Lord yung magtatanggol sa atin. Si Lord yung tutulong sa atin. Sabi naman ng isang sundalo ng Assyria, bakit kayo naniniwala dyan kay King Hezekiah? Huwag kayong maniwala dyan. Wala pang Diyos ang kayang tumalo sa amin. Hindi kayo ililigtas ng Diyos nyo. Alam mo yun, sobrang nilait niya si Yahweh. Nilait niya yung Diyos ng mga Diyos, yung hari ng mga hari. Siyempre, hindi papayag si Lord niyan. Ang ginawa ni King Hezekiah, nag-pray siya. Kasama niya si Amos. When we go through something na nakakatakot, na nakakasakit ng puso, na sobrang hirap ng buhay natin, or may battles kang pinagdadaanan, what is the first thing you do? Do you post it sa Facebook? Do you post it somewhere? Do you tell it to someone? Or do you kneel down and pray and tell God, Lord, the battle is not mine, God. The battle is yours. Help me, God. Because this is what King Hezekiah did. Pray sila. And kinabukasan, ang ginawa ng Panginoon, sabi niya sa 21, "And the Lord sent an angel which cut off all the mighty men of valor and the leaders and